Isaiah 56. Malapit yan sa Jeremiah. Isaiah 56. Nakakonek po yun sa verse 7. At nakakonek po yan sa Matthew 21:13. Na sinabi yan ni Jesus, no? Yung verse na ito sa Matthew 21. Buksan din natin yung Matthew 21 para i-connect natin itong verse na ito. Yan, 21 verse 13. No? Sa 12 muna, 12, 13, Matthew. Ayan. Basahin muna natin ang 56 verse 7. Sabay-sabay nating basahin ang Isaiah 56 verse 7. Sabay-sabay nating basahin. Ready, begin. Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. And Jesus quoted this verse, Isaiah 56 verse 7, in Matthew 21 13, no? Matthew 21:13. Kung ating babasahin, basahin mo natin sa verse 12, no? Para makita natin, no, kung ano nangyari sa house of prayer, no? Hindi nila binigyan ng halaga ang house of prayer. Verse 12, 21 verse 12, sabay-sabay nating basahin. Begin. And Jesus went into the temple of God, and cast out of them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seats of them that sold doves. And he said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. It is written, nakasulat na ng Old Testament, ang house of prayer, no? House of prayer, no? Ang mahalaga po ang house of prayer, no? Ang sabi niya, mine house shall be called a house of prayer. Kaya mahalaga po ang pagtitipon sa house of prayer. Yan po ay prayer meeting. Prayer meeting. Kaya mga nandito, bigyan ninyo ng halaga ang prayer meeting. No. Kasi maraming Kristiyano hindi talaga naunawaan ang prayer meeting na napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Ito ang pinakakunting attendance, ang prayer meeting. Hindi lang sa ating church, maging sa iba't ibang mga churches, sa mga Baptist churches, pinakakunting attendance kasi hindi nila nanawaan kung gaano kalaga ang prayer meeting. Sige po, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat Panginoon sa pagkabasa ng mga talata, Panginoon. At dalangin ko Diyos na ang salita naming nabasa, bigyan mo kami ng wisdom, maging malinaw sa amin at maunawaan po namin, O Diyos, ang inyong sinasabi tungkol sa house of prayer, which is the house of God. Kaya pagpalain po ang salita mahayag, tulungan po ang inyong lingkod na maging malinaw ang pagpahayag ng inyong mga salita. At maunawaan namin, O Diyos, bilang mga anak ninyo. Kaya pagpalain po ang aming pangangaral ng inyong salita, ma-apply po namin ito, bigyan namin ng kalagahan ang house of prayer, Panginoon. Kaya pagpalain po ang gabing ito, bigyan mo kami ng revival sa aming prayer life, Panginoon. Kaya dalangin ko po, ikaw po ang manguna sa amin ngayong gabi. Linisin mo yung puso, anumang karamihan, patawad po, Panginoon. Ang lahat ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated.
Amen. Sana matapos ko lang ng maiksi ito. Yan. Mine house, sabi ng Isaiah 56 verse 7, in Matthew 21:13, Jesus quoted, "Mine house shall be called the house of prayer." The house of prayer. Now, ang kalagahan ng house of prayer. Kaya nga mayroon tayong prayer meeting. Kaya lagi kong sinasabi, the most important meeting is prayer meeting. Saan? Doon sa house of God. And sinasabi ng Panginoon, "My house shall be called the house of prayer." House of prayer. Church. Amen. Yan. Kaya sabi niya, sapagkat ang aking tahanan ay tatawagin kong bahay pananalanginan para sa lahat ng tao. Oh. Sa Old Testament, nabanggit, the house of prayer is the temple of Jerusalem. No. Sa New Testament, ito ngayon ay house of God in 1 Timothy 3:15. No. But if I tarry long, thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. The house of God. Bahay, sambahan ng Diyos. No? Church of the living God, simbahan ng buhay na Diyos. No? Kabinanggit ito ng Panginoon sa Matthew chapter 21 verse 13. It is written, mine house is a house of prayer. It is written. No, written, nakasulat na sa Old Testament book, sinulat ni Isaiah. No? Sinulat ni Isaiah. Kaya nasusulat na, sabi ng Panginoon, no? Na ang aking bahay, sambahan ay tatawaging bahay pananalanginan. Yan. Kasi makita natin, pumasok ang Panginoon doon sa New Testament, pumasok ang Panginoon sa templo, ay nagalit ang Panginoon. No? Nagalit ang Panginoon. Nakita naman natin doon kung paano magalit ang Panginoon. No? Kasi ginawa nilang palengke ang templo. Oo. May nagtitinda sa simbahan, no? Kaya ginawa nilang pamilihan ang simbahan. Kaya sabi ng Panginoon, nakasaad sa kasulatan po ang Old Testament book, Isaiah, na ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginawa ninyong mga pugad ng mga magnanakaw. Ano? Yan ang sabi ni Jesus. Binanggit niyang Isaiah 56 verse 7. No? Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo may prayer sa tahanan ng Panginoon. No? Which is the local church. Amen. Kaya ang prayer meeting, no, ay hindi ito ginaganap sa mga bahay natin lang. Iba naman ang prayer sa bahay natin. No? Ito ang prayer meeting, ito ay ginaganap. No? Sa house of God, which is called the house of prayer, ang tawag natin diyan ay prayer meeting. Kaya ang pagtitipon sa house of God called the house of prayer. Oo. Ang tawag natin ngayon yan ay prayer meeting. How prayer meeting. Kaya mahalaga ang pagdalo sa prayer meeting. Napakahalaga, kapatid. No? Kasi sinabi ng Panginoon, mine house is a house of prayer. Ano? Kaya anong makita natin, kapatid? Ano? Ang kalagahan ng pagdalo sa prayer meeting. Ano ang kalagahan ng pagdalo sa prayer meeting? No? Kaya I believe na yung mga narito ay maunawaan ninyo. O, yung mga wala, ay lalo nilang hindi naunawaan ang prayer, kalagahan ng prayer meeting. No?
Kasi hindi nila manawaan, kasi wala sila, hindi nila narinig ang mensahe ng salita ng Diyos. Amen. Kaya maganda, palagi ka sa simbahan para palagi mong marinig ang salita ng Diyos. Oh. Kasi bihira lang natin, inuulit ang mensahe. Oh, baka matagal pa natin maulit marinig yung mensahe. No? Bakit malaga ang pagdalo sa prayer meeting, sa main house? No? Is a house of prayer. No? Kasi una, no? Bakit may prayer meeting? No. Number 1, the purpose of the house of prayer. Kaya may prayer meeting kasi mayroong house of prayer. Amen. Ang Diyos, no? Ang purpose ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa house of prayer para magkaroon tayo ng prayer meeting. Kaya ang simbahan ay disenyo ng Diyos para tayo makalapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Oo. Kaya mahalaga ang prayer meeting. Kasing halaga ng pananambahan ng Sunday. Kaya nga sabi niya sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as manner of some is, but exhorting one another. No? Kaya nga mga kapatid, mahalaga ang Sunday morning. Mahalaga ang Sunday evening. Oo. Kung hindi mahalaga ang Sunday evening, diretso na yan kapatid. Hindi na rin mahalaga ang prayer meeting. Napansin niyo ba, pag hindi kayo makadalo ng evening service, diretso yan hanggang prayer meeting. Oo. Kaya makita natin, tanda natin, no, ang pagtitipon ng Sunday ay mahalaga. At kasing halaga ng pagtitipon ng Wednesday prayer meeting. No. Kasing halaga. No. Kasi dito po nag-worship tayo sa Panginoon through prayers. Yan po ang purpose ng Diyos, no? Kung bakit pupunta tayo sa church para manalangin. No. House of God. Amen. Mine house is a house of prayer. Ang sabi ng Panginoon, dadalo ka sa mine house. House ng Panginoon. This is the house of God. Sabi ng Panginoon, mine house is a house of prayer. Maliwanag. Hindi nating house. Oo. Hindi tayo dapat sa ating house nagsamba sa pamagitan ng panalangin. Mine house. Amen. Oo. Kaya nagkaroon tayo ng online dati kasi may pandemic. Oo. Pero sabi ng Biblia, ang pagsamba ay must be in mine house. No? Mine house. Maliwanag. In the house of God. In the house, because the house of God is the house of prayer. Mine house. Kahit gaano kaganda ang bahay natin, kahit yan ay katulad ng pension house, mansion house, oo. Kahit kasing laki yan ng warehouse, hindi pa rin. Oo. Hindi pa rin natin kasing halaga ng mine house, which is the house of God, the house of prayer. Yan ang purpose ng Church of God, the house of God. Gaganapin natin ang panalangin sa Diyos. No. Kaya nga prayer meeting. Because we are meeting
our God the Savior. Amen? Kaya pag nag-meeting ka, nakahanda ka. Amen. Sabi ni Amos, prepare to meet thy God. Amen. Naka-prepare ka kasi may meeting ka sa Panginoon. No, may meeting ka. May meeting ka kay mayor, kay congressman. Aba, nakahanda ka. Inahanda mo ang lahat. Oo. Lalo na pag may meeting ka sa Panginoon. May appointment ka sa Panginoon. Kaya ang prayer meeting is our appointment to God. To talk to God. To meet our God, the Savior. To meet the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Dapat pagandaan natin ang meeting na ito. Pinagandaan. Pero maraming Kristiyano hindi nakahanda sa meeting ng Panginoon. Marami tayong meeting sa nakaraang mga linggo kung sino-sino ang ating ka-meeting, pero hindi natin absent tayo sa meeting ng Diyos. Amen? No? Kaya kapatid, no? Kaya maraming hindi nakadalo sa prayer meeting. Kasi kontento na lang sila sa bahay, no? At doon mag-prayer meeting. Amen? Kaya kapatid, no? Makita natin, dapat ang Kristiyano nasa bahay panalanginan. Amen? Yan po. Kasi dito po, nakipag-usap tayo sa Panginoon. We meet our Savior. We talk our Savior. Amen. Kaya kailangan dumalo ka sa pagtitipon. Kasi kausapin natin ang Diyos. Yan ang purpose ng House of God, House of Prayer. Dito po tayo, ito ay lugar na kung saan tayo magkikita ng Diyos. No? Mine house is a house of prayer. Kaya dito, ang purpose nito, bahay panalanginan. Bahay pananambahan. Kaya hindi lang tayo nagpe-prayer, kundi tayo sumasamba sa Diyos. Amen. Mapansin natin. Sa verse 7, even them will I bring to my holy mountain, make them joyful in my house of prayer, their burnt offering and their sacrifices shall be accepted in mine altar. We worship, no? Nag-worship tayo, nag-offering tayo sa Diyos. Kasi prayer is a worship, no? Sa ating Panginoon. Nag-worship tayo. Hindi lang tayo humihingi sa Diyos, no, ng ating pangailangan. But prayer is already worship. No. Kaya nga, kahit wala kang prayer request, dapat dumalo ka. Kasi mag-worship tayo sa house of prayer. No, sabi sa panahon ni Isaiah, sabi niya, the house of prayer, their burnt offering and their sacrifice shall be accepted. Mine altar. Dinadala natin ang ating offering and sacrifices doon sa altar ng Diyos. Oo. Yan. Yan ang una. Yan ang purpose. O, hindi tayo basta-basta pumupunta sa prayer meeting lamang. Yan ang purpose ng pagtitipon sa house of God. Yan ay disenyo ng Diyos sa kanyang mga anak. May purpose. No? Nawa matupad ang purpose ng Diyos sa house of prayer bilang mga anak ng Diyos na dapat nandito tayo sa pagtitipong ito na napakalaga na pagtitipon sa house of prayer.
Amen. Kasi maraming Kristiyano, hindi nila binibigyan ng halaga ang prayer meeting. Kasi marami pang Kristiyano, hindi pa alam may prayer meeting ang simbahan eh. Amen. Hindi nila alam. So number 2, 56, verse 7. Ang sabi diyan, even I will bring to my holy mountain, make them joyful in my house of prayer. Their burnt offering and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called a house of prayer. Take note the word ang last, for all people. Amen. Ano? Ang house of prayer, para kanino? Sabi ng Bible. For all people. No? For all people of God meet together. Oo. All people, sabi diyan, 56. Must be. All people of God must be in the house of prayer. Tingnan ninyo, pinakakunti attendance, prayer meeting. Pero ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ng Diyos nasa bahay panalanginan. So God expect His people to come to the house of prayer. Saan na ang mga tao ng Diyos sa panahon ng prayer meeting? Saan sila? Oo. Nagtatanong ang Diyos. No? Ito ay pagtitipon, no, ng mga tao ng Diyos. All people of God. Buksan natin sa Acts 3. Acts 3:1. Familiar verse yan. 3:1. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being 9th hour. Amen. Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer. Ano yan? Prayer meeting. Yan ay oras ng prayer meeting. Oo. The people of God meet together in prayer. Tawag natin dyan, prayer meeting. The meeting of the people of God. Amen. Una, ang purpose ng house ng Panginoon is the house of prayer. Para kanino? Sa kanyang mga tao. All people of God must be in the house of prayer. Sige po, may naman ako. People. Sabi ng 56, Isaiah 56. I-underline ninyo. 7. Pinaka last phrase. Prayer for all people. Prayer for all people. So, sino ang inaasahan ng Diyos? Lahat. Amen. Ang sabi diyan, make joyful in my house of prayer. Kung lahat ng Kristiyano nasa prayer, house of prayer, matutuwa ang Diyos. Amen. Pag ang anak ng Diyos wala sa prayer meeting, hindi po natutuwa ang Diyos. Kasi sabi niya, make joyful. Sabi niya, joyful in my house of prayer. Kung mayroong mang pinakamasayang lugar ay house of prayer. Ibig sabihin, dapat ang lahat
ng Kristiyano mananampalataya dapat masaya dumalo sa prayer meeting. Dapat masaya. Pero nakakalungkot, tinatamad maraming Kristiyano, tinatamad, hindi masaya, hindi excited, papunta sa prayer meeting. Kaya konti lang dumadalo. Amen? Mas excited sila sa kanilang tahanan ngayon. Nagluluto, kung ano-ano ang ginagawa, nanonood, kapatid. Yan po. Saan nakita natin? Went up into the temple. Sino si Peter andyan? Mga Kristiyano. Si Peter andyan, Kristiyano ito, katulad mo, katulad natin. Lahat. No? Si Peter andyan. The people of God. Went up into the temple. Talagang pumunta sila. Dumalo sila. Kapatid. Kaya nga pag dumalo ka, manalangin ka. Ihanda mo ang iyong sarili. Kapatid. Kasi hadlangan ka ni Satanas. Alam ba pag punta ka sa prayer meeting, si Satanas maghadlang? Amen? Kasi hadlangan ka kasi pag sa prayer ka, magre-recharge ka, magpapalakas ka sa Diyos. Gusto kasi ni Satanas, manghihina ka, malayo ka sa Diyos, wala kang salita. Amen? Kaya ito si Peter and John went up into together in the temple of God. Together. Maganda, no? Sama-sama. Pamilya. No? Sama-sama sa house of prayer. Amen? Pumunta sila. Sino sila? Mga anak ng Diyos. Mga anak sila ng Diyos. The people of God. Mga Kristiyano ito. Kapatid. Kaya kung Kristiyano tayo, dapat nasa bahay panalanginan ka pag-araw ng prayer meeting. Bigyan mo ng halaga ang prayer meeting. Amen? Ito, makita natin, si Peter and John. Kristiyano, anak ng Diyos, ine-expect ka ng Diyos. Sabi niya, all people must be in the house of prayer para maging masaya ang Panginoon. Amen? Ito si Peter and John, pumunta at 9th hour. Ay 9th hour, yung oras ito ng mga Hudyo, ang 9th hour ay 3 p.m. 3 p.m. ito. Oo. Hapon. Oo. Nasa hapon to. Oras ito ng mga Hudyo. Bakit sila sa 3 p.m.? Kasi, kapatid, ang mga Hudyo ay may tradition. They observe 3 times prayer a day. 3 times sila mag-pray. Amen. Mayroon silang 9 a.m. sa umaga, nagpe-pray. 9th hour, 3 p.m. sa hapon, nagpe-pray. Mayroon pa sila sa evening na prayer. Kaya 3 times sila nagpe-pray. No? 3 times. Tayo every Wednesday lang. Hindi pa tayo makadalo. Amen. Yan po ang purpose ng house of prayer. The people of God praying together, meeting together, meeting with God. Sama-sama manalangin. Kapatid, yan ay tradisyon ng mga Kristiyano. Pag sinabing tradisyon, kaugalian. Dapat ang Kristiyano ay kaugalian natin na dumalo. Hindi natin kailangan i-message ka o imbitahin ka pa sa prayer meeting. Kasi yan ay tradisyon natin. Kaugalian yan ng mga Kristiyano na may pagtitipon, kapatid. Katulad ng Sunday worship, katulad din ang prayer meeting, kapatid. No? Prayer meeting. Prayer meeting is the breath of the church. Makahinga ka. Ang mga mananampalataya sa simbahan,
Ito ang panahon na paghinga natin sa Diyos sa ating kabigatan. Sabi niya, "Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest." Amen. Panahon ito na dalhin natin ang lahat ng kabigatan na halos hindi ka na makahinga. Oo, hindi ka na makapahinga. Ilapit mo sa Diyos, "Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest." Amen? Kaya pag-uwi mo, ano ka? Magaan ang pag-uwi. Mapayapa ka pauwi. Kahit may problema ka, binigay mo na sa Diyos. Kaya ang prayer meeting ay kapahingahan ng mga mananampalataya. No, prayer is oxygen of every believer. Oxygen. Ang mamahirap pag naubusan ka ng oxygen. Amen? Nakaranas ako maubusan ng oxygen. Oo. Kaya hindi ako makahinga. Puro na lang palabas. Wala nang papasok. Exhale na lang exhale. Pag exhale ka ng exhale, ang kasunod niyan, expire. Ma-expire ka. No. Kaya kapatid, kaya ang prayer meeting ay para sa mga tao ng Diyos. All people must be in the house of prayer. Masaya. Amen. Tingnan natin, all people. 2 Chronicles 7:14. Ang sabi niya, 2 Chronicles 7:14. Familiar verse? Baka na-memorize nyo na yan. If my people. Oh, people. No. Kaya kapatid, ang house of prayer is for the people of God. If my people, we are the people of God, which are called by my name, that's prayer, shall humble themselves and pray and seek my face. Kaya nandito tayo to seek the face of God. We talk to God face to face and turn from their wicked ways. No. Ito ang panahon na makaano ka, may kabigatan ka, may kasalanan ka, lalapit ka sa Diyos para patawarin ka niya. Ang sabi niya, then I will hear from heaven. I will forgive their sins. And I will heal their land. Amen. Simple lang, no? I will heal their land. Amen. Ano yan? Heal their land. No? Kung ang mga tao ng Diyos tatawag sa Diyos sa pangalan ng Panginoon, magpakumbaba at manalangin, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Then will I hear from heaven. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. At sabi niya, and I will heal their land. Amen. Anong heal? Ibabalik ko, no? Oo, ibabalik ko sa bayan ang katiwasayan at kasaganahan at kapayapaan. Amen. If my people, no, ibalik ng Diyos. Pagalingin ng Diyos. Gamutin ng Diyos, no? Ang ating bansa bibigyan ng katiwasayan, kapayapaan at kasaganahan. Amen. Kasaganahan. Yan ang kailangan ng ating bansa. Sa ngayon, makita natin, ang bansa natin nakakatakot. Maging sa paaralan, hindi na, wala ng katiwasayan ang ating mag-aaral at mga guro. Oo. Nandyan ang patayan sa eskwelahan. Oo. Nandyan ang kaguluhan, nandyan ang korupsyon sa ating bayan. Ang kailangan dyan, hindi pagtitipon
sa pagrally sa mga lansangan. Ang kailangan, sabi ng Biblia, kung ang lahat ng tao ng Diyos magtitipon sa house of God at dumulog, manalangin sa Diyos, sagutin ng Diyos ang ating panalangin. At ang ating bansa, bigyan ng kapayapaan, katiwasayan, at kasaganahan ang ating bansa. Amen. Maging masaya ang ating bansa. Amen? Yan po ang ating ambag sa ating bansa. Kung sama-sama, manalangin. Para sa ating bansa, magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa at kasaganahan. Amen. All people, if my people, gather in mine house. Amen? Mine house. Kaya lahat, all. Amen. Kaya hindi pa lahat. Paano sagutin ng Diyos ang ating panalangin? Ay maraming Kristiyano nakatambay lang sa bahay. Na supposed to be ang mga Kristiyano, sabi ng Biblia, all people must be in mine house, in the house of prayer. Ini-expect ng Diyos yan, kapatid. Kaya ang pinakakunti, nakakalungkot, na attendance ay prayer meeting. Amen? Na ito ang pinakamalaga na meeting. No. Kapatid, pinakamalaga na meeting. Amen? All people dapat dumalo. Maraming mga kapatid gusto answered prayer. Maraming prayer request. Ayaw naman dumalo sa prayer meeting. Gusto niya padala lang ang prayer request. Amen? Oo. Dapat ikaw mismo ang magdala ng iyong prayer sa prayer of house of prayer. Ikaw dapat ang magdala sa Diyos. Huwag mo lang ipadala. Amen? Ikaw mismo. Amen? Ang magdala at magdulog sa Diyos. At dito, mga tao ng Diyos sama-sama. Amen? Yan po, all people must be in the house of God. House of prayer. No? Kasi gusto natin, prayer request lang. Ayaw natin dumalo. Dapat dumalo. Sino? Lahat ng tao ng Diyos. Kung tao ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, manampalataya ka, dapat nasa house of prayer ka. Amen. Sabi ng Panginoon. Only. Kaya nag-expect ang Diyos na lahat. Saan na ang iba? Kaya naghahanap ang Diyos sa iba na wala. Amen. So, number three. Bakit mahalaga ang prayer meeting? No. Una, ang purpose ng Diyos sa house of God is the house of prayer. Sino dapat ang dadalo? Dapat all people, the people of God, must be in the house of God. Number 3, ito pa ganda. Bakit tayo dadalo sa prayer meeting? Why? Because the presence of God is in mine house. Amen. Hindi sa ating tahanan. Hindi sa ating opisina ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos in mine house. The presence of God. Amen. Ang sabi niya sa verse 7, nating sa Isaiah 56. Ang sabi niya, even them will I bring to my holy mountain. Holy mountain. Amen. The holy mountain speaks of the presence of God. May lugar na kung saan presensya ng Diyos, that is holy mountain. No? Pupunta sila doon
sa Holy Mountain, which is the presence of God. Kailangan pumunta ka sa house of prayer. No? Ng Diyos. No? Kaya dito tayo sa church para dalhin natin ang ating mga prayer request. Ang sabi diyan, Holy mountain, to make joyful in my house of prayer, their burnt offering and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. Amen. Dalhin natin ang ating request sa altar ng Diyos. Amen. Dalhin natin sa Diyos, i-offer natin ang ating prayer sa Diyos. Yung prayer is offering our desire to God. Yung gusto mong mangyari, ino-offer mo sa Diyos. Kaya prayer is offering our desire unto God. Amen? Panginoon, gusto ko ito, Panginoon. Bigay mo ito, Panginoon, sa akin. We are offering our desire to God in His altar. The church is dito ang altar ng Diyos. Doon mo yan dadalhin lahat ng iyong prayer request. Amen? Para tanggapin ng Diyos. Sabi niya, accepted upon mine altar. Amen? Dalhin natin ang mga prayer request natin doon sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya dito tayo sama-sama para ialay natin ang ating prayer request. Dalhin natin sa altar ng Diyos. Lord, ito po ang aking request sa inyo, Panginoon. Nawa, accepted ito. Tanggapin mo, Panginoon. Ba, pag natanggap ng Panginoon yan, tanggap ko na yan. Amen? Oo. Yung sulat lang nga kay Mayor eh. Lagyan niya lang ng pirma at accepted na. Approve. Sigurado na. Amen. Sigurado na. Amen. Kaya kapatid, kaya nandito tayo sa house of prayer kasi nandito ang presence ng Diyos. Amen. Hindi sa ating tahanan. Amen. Doon mismo, iabot mo ang prayer request mo personally sa Diyos. Ikaw mismo maghatid. Huwag mong ipadala. Pwede naman ipadala. Kung wala na talagang chance na makadalo ka. Pero kung bigyan mo talaga ng kahalagahan na ikaw personal mag-abot sa Diyos. Amen? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ikaw mismo mag-abot. Personal mo siyang kausapin. Panginoon, ito yung request ko. Doon mo yan dalhin sa holy mountain, which is the presence of God. We are meet with God. No? We are meeting with God personally sa kanyang presensya. No? Because God wants to meet you personally. Gusto niya ikaw talaga ang kausapin niya. Amen. He wants you to fellowship in prayer. Yan po. He wants you to listen to your prayer. Gusto niya, siya mismo pakinggan niya habang sinasabi mo sa kanya, Panginoon, ito po ang aking prayer request. Ito po, Panginoon, ang aking mga prayer request. Amen? Nandyan ang Panginoon nakikinig sa ating panalangin. Nakikinig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pinapakinggan niya ang ating mga hinaing, mga panalangin sa Diyos. Amen? Sa Diyos. Kaya dapat, no, sana lahat
makadalo sa prayer meeting. Makausap natin mismo ang presensya ng Diyos. Sana lahat. Oo. Yan ang sinasabi natin. Sana all. Sana all. Sana all lahat sa prayer house. Sa prayer meeting. Amen? Para ano? Alam mo, pag nakarating ang bawat isa, all people, oo, makarating sa prayer meeting, sabi ng Bible, make joyful in my house of prayer. Walang pinakamasaya na lugar, no, kundi ang house of prayer. Kung ang bawat isa, masaya ang Diyos. Amen? Masaya. No? Kaya matamlay ang prayer meeting kasi konti lang. Di ba nakakalungkot pag napunta ka, konti lang prayer meeting, konti lang, no, bilang lang. Amen? Di ba hindi ka rin natutuwa? Lalo na ang Diyos. Amen? Kasi ang Diyos natutuwa. Sabi niya, make joyful in my house of prayer. Amen? Ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Kung sa bahay ka lang, no, na may prayer meeting dito. God needs your presence. God expect your presence. All people, kanina. He needs your cooperation. He needs your attention. Bigyan mo ng halaga ang Diyos, ang kanyang presensya. He needs your action. Oo. Kasi marami tayong sinasabi, pag-pray mo ito, kapatid, pero hindi ka naman dumadalo sa prayer meeting. Amen? Gagawin nating masaya ang house of prayer. Make them joyful in my house of prayer. Dapat excited ang mga Kristiyano sa house of prayer. Dapat i-enjoy natin ang pagkipag-usap natin sa Diyos. Amen? Kasi nandito ang presensya ng Diyos. Amen? Presensya ng Diyos sa house of prayer. Oo, nandito. Personal mong fellowship ang Panginoon. Personal mong nakausap ang Panginoon. Nandyan, pinapakinggan ka na abang ikaw nagsasabi, umiiyak sa iyong prayer, nandyan nakikinig ang Panginoon. At mga kapatid, pinapakinggan niya isa-isa ang iyong mga prayer request, mga hinaing mo. Amen? At hindi niya lang papakinggan. Sasagutin niya, kapatid, ang ating mga prayer. Amen? Kaya dagdag ko na lang ang pang-apat. No? Pag matupad natin ang purpose, nasa house of prayer ka, makita mo ang purpose ng Diyos, at all people must be in the house of prayer. Ang presensya ng Diyos, maramdaman natin sa house of prayer. Amen. And lastly, we see the power of God. Amen. Pagsama-sama, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya, even when I bring to my holy mountain, make them joyful in my house of prayer, their burnt offerings and their sacrifices accepted mine house. Makita niya na nag-sacrifice ka, kahit busy ka, nag-sacrifice ka, dalhin yung prayer request mo sa Diyos, kapatid. No? Ang sabi niya, their sacrifices shall be accepted in mine altar. Amen. Accepted. Akin na ang request mo. Ako na ang bahala niyan. Akin na. Lahat. Bigay mo na yan sa akin. At tinanggap ng Panginoon. Amen. Makita natin ang blessing ng Diyos. The power of prayer. Pag sama-sama mag-pray, naku. Acts chapter 12 verse 4. Makita natin Acts chapter 12 verse 4. Last line. Yan. Yung
Acts 12. Acts 12 pala kapatid. Verse 4. Verse 5 na lang. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God for him. Amen. Biro mo yan? Church, pinag-pray nila si Pastor Peter. Dapat ipag-pray ang pastor. Amen? Kasi number 1, target ni Satan, pastor and family. Kita mo, kinulong nila si Pedro para hindi na makapangaral ng salita ng Diyos. But prayer was made without ceasing of the church of God for him. Ang church nagpipray. Doon, saan? Sa house of prayer. Kay Peter. And God answer prayer. Amen? Sama-sama sila nagpray. Oo, parang imposible na makalabas si Pedro sa kulungan. Gwardyado, 4 ang nagagwardya. 4 soldiers. Pero makita natin, nung nalangin ang buong simbahan, ang langit naging busy. Oo. Oy, may emergency sa lupa. May tumatawag. Jeremiah 33, call unto me. I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Amen. Pag tumawag sila sa langit. 333. Denial nila ang 333. Sinagot ng Diyos. Sipin mo, inutusan ng Diyos ang anghel. Anghel, wala na akong mautusan sa lupa. Baba ka. Sunduin mo si Pedro sa kulungan. Ilabas mo. Nakalabas si Pedro. Kumatok si Pedro sa simbahan. Ang mga kapatiran nananalangin pa kay Pedro. Answered prayer na. Amen? Walang humpay na panalangin. Amen? Taimtim na panalangin ang kailangan nating kapatid. No? Kaya yan po ang power of prayer. Kung sama-sama, ang sabi ng Psalm 133, ano yan? It is good and pleasant to dwell together in unity. Pag united ang church sa prayer. Ano sabi ng Panginoon? I will command the blessing shall come upon you. Amen? Oo. Utusan ng Diyos ang blessing, kapatid, mapa sa atin. Amen? Yan po ang kalagahan ng prayer meeting. Tandaan natin the purpose of the house of prayer. The people of God must be, all people must be in the house of prayer. Bakit? Because the presence of God is in the house of prayer. Kung sama-sama ang church manalangin, there is power of prayer. Kaya wala nang powerful church, kapatid. Kung ang bawat isa sama-sama, naku, marami ang maligtas. Magkaroon ng power. No? Ang bawat isa, ang man of God, to preach the gospel, to get people saved. Amen? Kaya salamat sa inyong prayer. Marami po naligtas this week. Amen. Parang mga imposible na mga taong maligtas, naligtas. Dahil hindi sa kapangyarihan ng preacher, dahil sa kapangyarihan ng prayer. Kaya gumawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya don't neglect prayer meeting. Amen. It's a very important meeting. You must be in the house of prayer. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit.